Good day mga kamots, welcome back to our YouTube channel. Muli tayo nagbabalik dito sa Zone Test Motorcycles 10 Ab Caloocan dahil sisilipin naman natin yung mga bagong version ng mga bagong maxi scooter po nila. So unahin na nga po natin mga kamots yung version 2 Zone Test 400M nila. So nandito na yan sa harapan natin. So sisilipin natin kung ano-ano ba yung mga na bagong specs or features or kung meron ba dinagdag dito si Zone Test Motorcycle Philippines. So yan ang sisilipin natin for today's video. Kaya naman huwag na natin patagalin pa yan, simulan na natin. So ito po yung pinakabagong Bristol Zone Test 400M 2026 version 2 mga kamots, no? So, ayon po kay Zone Test Motorcycle Philippines, may mga ilan daw silang mga binago dito from the version 1. By the way, mga mos, ito pala yung version 1 niya. Yung una natin binlog, pinicture natin sa ating YouTube channel, doon sa Bristol Motorcycles 10 Ab Caloocan. So, ito yung version 1 na color matte gray ang design, tapos may color blue. So, unang pagbabago dito na ginawa ni Zone Test Motorcycle Philippines ay dito sa visor niya. So, kung mapapansin nyo, itong visor niya is napakataas na, oh. Ganda. Tapos, naka-clear visor na siya. Unlike dito sa version 1, ito. So, ito yung visor ng version 1 niya. Ayan. So, naka-color black visor tayo dito na maliit. Pero kung ako tatanungin, mga kamots, mas bet ko pa rin talaga yung ganitong visor kasi formado siya. Tapos, color black. Tapos, maliit lang siya, no? Bagay na bagay sa liit ng motor na to. Kasi itong 400M, ito yung pinakamaliit na expressway scooter ng sa lahat ng mga Zone Test scooters nila rito. Parang kasi laki lang kasi ito ng NMAX actually mga kamos, no? May bagay na bagay sa kanya yung ganitong maliit na visor. Pero kasi dito sa version 2, kung mapapansin nyo, binago na po ni Zone Test Motorcycles itong visor niya. Mas pinahaba, mas pinalaki. Kaya naman kapag nasa expressway ka na, gamit mo tong version 2 ng 400M, talagang magde-deflect yung hangin dito. Talagang walang tatama. Sasalagin talaga nitong napakalaking visor niya rito. Ayan. And speaking of visor, ayon din po kay Zone Test Motorcycle Philippines, itong visor niya is electrically adjustable na po. Ibig sabihin, ina-adjust na siya, meron na siyang pipindutin na button dito para i-adjust mo siya taas or baba. So mamaya papakita ko sa inyo yung sample video niyan ng visor niya na adjust electrically. Ayan. Tapos sa itsura niya, I guess wala namang masyadong binago, no? Doon sa pinaka mismong main looks and appearance niya. Ganun pa rin naman sa version 1. Kaya kung mapapansin niyo, meron pa rin tayo ditong matulis na design sa may bandang gilid niya. Bali, kulay lang talaga yung nagbago. And then yung mga ilang features niya, like yung sa visor nga. Sa headlight niya, ito, meron pa rin tayo ditong daytime running light dito sa magkabilang gilid. Tapos ito yung pinaka-headlight niya. Ayan, ganun pa rin yung design, yung hugis. Tapos, meron pa tayo ditong additional na daytime running light dito. Ito, ilaw yan, mga kamos, ay nasa gitna niya. Air scoop dito, magkabila ang gilid, butas. Tapos, naka-gloss black naman tayo dito na fairings. Ayan. Pangalawang nagbago dito sa Zone Test 400M, dito po sa version 2, is naka-fully inverted na po yung suspension niya. Unlike dun sa version 1 na hindi pa po. Ito, pakita ko sa inyo. Dito sa version 1 niya, naka-oversize lang siya pero hindi siya inverted. Braking system niya sa unahan, naka G1 caliper pa rin tayo dito na naka 4-pot. Ayan. Tapos, ito yung pinaka-floating disc niya. Sa mags naman niya, naka-gloss black paint finish na po ito. Unlike dun sa version 1 na gloss blue. Ayan. So, pero kung gusto niyo palitan ng mags to, kasyang-kasya naman yung version 1, yung mags ng version 1 dito sa version 2. Pwede naman. Kung napapaisip kayo yung gusto niyo palitan ng color blue, ayan. So, sukat naman yung version 1 dito sa version 2. Ayan. Maghanap na lang kayo talaga ng kaswap. Front fender niya, ayan. So, two-tone color, matte black, tsaka matte brown. Sa radiator niya, still dito pa rin nakalagay sa ilalim. So, meron pa rin tayo dito nakalagay dito, M. Tapos, yung M niya is color orange yung pinaka-lettering niya. Tapos, may black dito. Tapos, naka-gloss black paint finish tayo rito sa gilid. Ayan. Hanggang dito sa baba. Tapos dito sa mismong bangka niya or yung belly pan, ayan, naka matte brown paint finish na may air vents dito. Tapos extendable pa rin yung foot natin dito, of course. Ayan, tapos ito yung sa gilid niya.
Matte brown ng dating. Napaka-premium ng ano niya, paint finish niya. Ayan. Tapos dito is 400M. Yan, naka-orange decals. Sa tambucho, nagbago yung tambucho niya, no? So, ito yung sa version 2. Ayan. So, malaki rin naman kahit paano, pero nagbago na yung design. Sa version 1 kasi mga kamos, ito yung pinaka-design ng tambucho niya. Double shock absorber pa rin tayo dito sa likuran, kaya lang wala pa rin siyang baso o yung sub-tank. Pero pa rin tire hugger dito na naka-ABS plastic pa rin. Ayan. Sa swing arm niya, naka-matte black paint finish, tapos naka-disc brake pa rin sa likuran. Wala naman masyadong binago dito sa taillight niya, no? Ganun pa rin. Tapos ito yung pinaka-turn signals niya sa likuran. Tapos ito yung may built-in plate light, reflector, tapos ito yung pinaka-plate holder niya. Sa CVT niya, of course, ganun pa rin naman, malaki yung pinaka-crankcase niya. Actually, itong pinaka-cover niya is plastic type. Ayan. Pero yung crankcase niya sa loob is alloy. Tapos, ito yung pinaka-air filter niya rito. Okay, so proceed na kagad tayo sa sukat ng gulong nitong pinakabagong version ng Zontes 400M. Sa harapan po ito gumagamit ng 120 by 70 by 15 inches. Pagdating naman sa likuran, 140 by 70 by 14 inches naman. Sa grab bar, naka-top box ready pa rin po ito, mga mods, ayon kay Zontes Motorcycle Philippines. Naka-matte black paint finish na grab bar. Ayan, naka-alloy na rin. Napaka-premium ng pagkaka-paint finish nyo. Ganda. Tapos, top box ready na nga. So, meron niyang butas, 4. So, diyan kayo maglalagay ng bracket para sa top box nyo. So, maganda yan para at least hindi na natin pa kailangan magpa-fabricate or bumili ng aftermarket na bracket dito. Kasi top box ready na rin tong grab bar niya. Naka 2-in-1 na. Sa upuan naman niya, ito. So, naka-kame back seat na rin, yung version 2. Ayan, tapos nakalagay dyan yung Zontes. Malapad yung sa driver, tsaka sa passenger. So, ito naman yung underseat compartment niya. Unfortunate nga lang dito sa underseat compartment niya, dito sa version 2, niligyan na kasi ni Zontes Motorcycles ng umbok dito. Unlike sa version 1 kasi, buo yan, walang ganitong umbok. Kaya kahit pa paano, yung half face kakasya. Dito sa version 2 kasi, since meron na siyang umbok na nakalagay dito, for whatever reason, hindi na natin siya malalagyan ng half face, kahit half face helmet. So, pero malawak yung underseat compartment niya. Pwede natin paglagyan ng maraming gamit like kapote, tools, iba-iba pa mga bagay dyan, mga damit. Sa helmet nga lang talaga medyo imposible dito sa version 2 kasi meron na siyang umbok dito. Tapos dito na rin nakapwesto yung baterya niya na sa underseat compartment niya. Sa fuel tank niya mga kamos, still galing pa rin naman dito nakalagay sa gitna. Ayan, ayon po kay Zontes Motorcycle Philippines, meron pa rin po itong fuel tank capacity na 12 liters. Ayan. And then, meron pa rin siyang side pocket dito. So, buksan natin. At meron siyang pindutan dito sa magkabilang side. Ayan. So, ito yung side pocket. Actually, hindi siya side pocket, no? Kasi, ano siya eh. Dito lang nakalagay yung charging port niya o yung power socket. Ayan. Tignan natin. So, naka 2 portion na po ito dito sa charging socket niya na naka-USB ready and then Type-C ready na rin po. So, ibig sabihin, dalawang cellphone na kagad yung ma-charge natin dito sa scooter na to, no? Napaka-convenient. Tapos dito naman sa right side, ayan, so open din natin. So, ganun din naman yung ano niya, yung actually dito sa side pocket. Kumbaga parang lagayan na ng maliliit na docks lang dito, no? Ayan, kasi hindi siya ganun kalalim, hindi siya ganun kalawak. I guess wala namang masyadong binago dito sa itsura ng manibela niya, no? Nakalagay pa rin dito yung Zontes na pangalan, tapos may gloss black na plastic type dito. Ayan. So, sa mga buttons and switches muna tayo, meron tayong built-in passing light. Ayan. So, ayan, passing light. Tapos, seat opener, fuel tank opener. Tapos, ito naman mga additional button na to para sa instrument panel niya. Tapos, ito, built-in hazard, meron na rin. Turn signals left and right, busina. Tapos, ito naman yung sa adjustan ng windshield niya. Ayan, papakita ko sa inyo. Ayan. Ayan. So, ito po yung control para sa visor niya, yung electronically adjusted. Ayan. So, din naman tayo sa right side. Ito naman yung, kung gusto natin nakapatay yung headlight, ayan, meron siya dito. Tapos, ito yung sa switch niya to, 2-in-1 na rin. Ito yung itsura ng hand grip niya. I guess wala naman masyadong binago. Sa bar end, ganun pa din. Naka-pot bar end pa rin tayo dito.
matte black paint finish. Tapos sa mga brake levers, meron tayo ditong fully adjustable brake levers. Ayan. Tapos meron pa siyang park brake lock. Ayan, maganda yan kung sakaling magpa-park ka sa mga incline or decline na kalsada. Engage mo lang yan para hindi dadaos-dos or dudulas yung mga motor natin. Sa side mirror niya, ito, makapal yung pinaka-stem niya rito. Ganda, naka-alloy. Tapos naka-dahon type, ang lawak ng view. Ayan, ganda, di ba? Tapos lastly, sa instrument panel niya. So sa instrument panel po niya, naka-full TFT display tayo dito So kaya malinaw na pinapakita yung mga details dito. Like RPM gauge, speedometer, fuel gauge, trip meter, odometer. Lahat nandito na. Tapos meron pa siyang built-in clock. Ang wala nga lang dito sa bagong version ng 400M is yung built-in camera. Sa lahat kasi ng scooter ni Zontes, itong 400M na lang po yung walang built-in camera. Ayan. So sana sa version 3, baka naman kay Zontes, lagyan na lang ito ng built-in camera. So sa ngayon, dito sa version 2, wala pa rin po itong built-in camera. Okay, so ito naman yung itsura ng headlight niya, mga kamos, kapag nakabukas na. Still, ganun pa rin naman yung design. Ito yung pinaka-park light niya, sabi ni Zontes Motorcycles. Ito pala yung pinaka-park light. Tapos, ito yung pinaka-headlight niya. So, kapag binuksan nyo itong headlight niya, mga kamos, mag-go off itong park light niya. Ayan. Hindi kasi daw pwedeng sabay bukas yan, no? So, kapag naka-open yung headlight, nakapatay yung park light. Ayan. Kung gusto nyo naman nakapatay yung headlight, naka-open yung park light niya. Tapos, daytime running light sa gitna. Tapos, ito naman yung itsura ng taillight niya. Ayan, napakaganda, di ba? So, ayan po yung itsura ng turn signals niya. Napakatingkad pa rin talaga ng buga. Okay, so ayan po yung looks and appearance po ng pinakabagong version ng Zontes 400M version 2, 2026. So, of course, alamin pa rin natin yung iba pa mga engine specs at features pa na tinataglay nitong maxi scooter na ito mula po kay Zontes Motorcycle Philippines. This all-new version of Zontes 400M 2026 has a 400cc engine displacement, 4-stroke single-cylinder naka-single overhead cam with 4 valves. Meron pa rin itong max power na 38 HP at 7,500 RPM habang kanyang max torque po ay 40 Nm at 6,000 RPM. Sa kanya pong fuel system, ito po ay naka-electronic fuel injected habang kanyang cooling system po, ito po ay naka-liquid cooled pa rin. For the starting system, ito po ay naka-electric push starter habang kanyang ignition system po, ito po ay naka-smart keyless. At dahil expressway scooter, gumagamit po ito ng continuous variable transmission pagdating sa kanyang driving system. Sa kanyang suspension po, sa harapan naka-equip na po ito ng inverted fork at naka-dual shock absorber pa rin po ito pagdating sa likuran. And as for the braking system, pares na pong equip ng hydraulic disc ang preno nito, harap at likuran. Na ayon po kay Zontes Motorcycles ay equip pa rin po ng dual channel ABS at traction control system. At isa nga po sa mga features na dinagdag dito ni Zontes Motorcycles ay ito nga pong windshield niya na ina-adjust na electrically. At mas pinalaki na nga po ang windshield nito na bagay talaga sa mga expressway. At para sa iba pa niyang mga features, naka-made from LED na po lahat ng mga ilaw nito. Naka-full TFT display panel na rin na malino na pinapakita ang lahat ng details ng scooter na ito. Naka 2-in-1 rear bracket na rin po ito na pwede na rin natin lagyan ng mga top box for more additional compartment. Ito pong bagong version ng Zontes 400M ay meron na rin daw pong riding modes, eco at sports mode. At syempre, hindi mawawala rito yung built-in charging port na naka-USB at Type-C ready na rin po. Sa kanya pong dimensions, meron pa rin po itong overall length na 2,025mm, overall width na 790mm at overall height na 1,185mm. At meron naman po itong seat height na 760mm habang ang kanyang ground clearance po ay 150mm. At ang kabuuang bigat naman po ng expressway scooter na ito mula po kay Zontes ay 175kg. At yan ang engine specs at iba pang features nitong pinakabagong version ng Zontes 400M 2026. Kaya naman alamin na natin ang cash price at installment price nito dito sa Zontes Motorcycles 10 Up Caloocan as of May 2026. Okay, so proceed na tayo sa cash price at installment price po nitong pinakabagong Zontes 400M version 2 2026. Sana po ba ito dito sa Zontes Motorcycles 10 Up Caloocan as of May 2026. So para po sa cash price niya, mga ang SRP price po nito is 338,800 pesos. SRP price po yan. Pero kapag kinuha nyo to on the spot cash basis, makukuha nyo na lamang po ito ng 308,800 pesos. So less 30,000 po kagad. Kapag kinuha nyo to on the spot na cash.
Ayan. So, available nyo na rin po kunin ito as installment dito sa Zontes Motorcycles 10 Up Caloocan via in-house financing po ni Zontes Motorcycles 10 Up Caloocan, no? So, magda-down po tayo dito. Total down payment po natin dito is 51,106.88 pesos. All in na yan. Kasama na dyan yung LTO registration tsaka yung TPL insurance. And then yung iba pang mga charges. Monthly amortization po naman natin para sa Zontes 400M version 2 2026 sa 12 months po is 30,831 pesos. 24 months po 18,973 pesos, and then 36 months or 3 years 15,020 pesos. So yan po yung cash price at installment price po natin dito sa pinakabagong Zontes 400M version 2 2026. Mga nag-aabang at gusto magpa-reserve nitong bagong version ng Zontes 400M, sa mga gusto mag-upgrade na rin, lumipat from version 1 going to version 2. So meron pa mga stocks dito, Zontes Motorcycles Caloocan as of May 2026. So kayo na lang magme-message sa Facebook page po nila. So ito po yung Facebook page nila, flash ko na lang sa screen para lang makapag-PM kayo kung sakali maubusan man kayo, at least makapag-reserve kayo para sa susunod na dating ng mga units nila, kayo na ang makapag-release. Ayan. So bago ko tapusin itong vlog na to, gusto ko magpasalamat una kay Sir NJ and then kay Sir Albert po na branch manager po nila na pinahintulutan tayo mag-vlog ng mga motor nila dito sa Zontes Motorcycles 10 Up Caloocan. So abangan nyo naman mga kamusta ang pagbalik natin dito sa Zontes dahil ipipicture naman natin yung version 2 pa rin ng adventure scooter nila na Zontes 400G. Abangan nyo yan sa ating YouTube channel. Stay safe, ride safe always.